Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, sinabi ng Panginoon, narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Hali kayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo, ngunit walang bayad. Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko, at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo. Kayo ay lumapit at ako'y pakinggan. Makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggang tipan at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Ginawa ko siyang hari at puno ng mga bansa. At sa pamamagitan niya'y ipinamalas ang aking kapangyarihan. Iyong tatawagin ang mga bansang hindi ko kilala, mga bansang di kakilalay sa iyo pupunta. Dahilan sa Panginoon, banal ng Israel, ang Diyos na nagpalat sa iyo'y dumakila. Hanapin ang Panginoon samantalang siya'y iyong makikita. Siya ay tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat nang talikdan, at ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manumbalik, lumapit sa Panginoon upang kahabagan, at mula sa Diyos matatamo nila ang kapatawaran. Ang wika ng Diyos, ang aking isip ay di ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan. Kung paanong ang langit higit na mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Ang ulan at niyebe paglagpak sa lupa'y di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkait butil na panghasik, ganyan din ang kanyang mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Ang salita ng Diyos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin, tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba, sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Magpasalamat kayo sa poon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Sion, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sinabi ni Juan Bautista sa kanyang pangangaral, "Darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo." Hindi nagluwat dumating si Jesus mula sa Nazaret, Galilea, at siya'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, ay nakita niyang nabuksan ang kalangitan at bumaba sa kanya ang Espiritu na gaya ng isang kalapati, at isang tinig ang nagmula sa langit, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita sa Lunes na ito ng ikalawang linggo sa karaniwang panahon, at ang ating kapistahan po ngayon ay ang pagbibinyag kay Jesus. Nakita naman po natin na sunod-sunod po yung proseso magmula po nung Kapaskuhan sa kanyang pagsilang at yung pagpapakilala sa mga pastol, at kahapon ay ang kapistahan ng Epifania, ang pagpapakita ng Panginoon. No? Yung Epiphany, mahalaga din po yan sa atin, hindi lang po yung pagsilang
dahil sa mga Eastern Catholics ay sa mga Orthodox halimbawa, ito yung kanilang itinuturing na Pasko, yung pagpapakita ni Jesus hindi lamang sa mga Hudyo, sa Israelita, kung hindi sa lahat ng lahi, sa lahat ng henerasyon, para sa buong mundo. Ngayon mga kapatid, itong pagbibinyag sa ating Panginoon ay bahagi pa rin po ng Epipania. Di po ba? Sa ating Mystery of Light, sa ating Rosaryo, ay ginugunita natin ang pagbibinyag ni Juan Bautista kay Jesus, sapagkat doon po sa pagbibinyag ay isang magandang pagpapakilala ang ginawa ng Ama para sa atin. Di po ba? Narinig natin sa Ebanghelyong kababasa lamang kung saan nagsalita ang boses mula sa langit na nagsabing, ito ang aking minamahal na anak na aking kinalulugdan. Di po ba pagpapakilala yon? No? Kapag kayo po may anak na halimbawa nakapagtapos ng isang magandang propesyon, di po ba't pinagmamalaki natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak, at sinasabi, ay nako, ito ang aking anak, no? Ito ang aking panganay na anak, at siya ang nakapagtapos, ay nako, mahal na mahal ko yung anak ko na yan. Ganun din po ang mensahe mula sa langit, mula sa Ama na nagsasabing, ito, si Kristo na nagpabinyag, nagpakababa, nagpabinyag, ay ang aking pinakamamahal na anak na aking kinalulugdan. Nawa po, kung ano ang sinabi ng boses mula sa langit, ay ganun din po ang ating pagtitiwala, pananampalataya sa Panginoon. Hindi ko nga po kasi maintindihan kung bakit may mga tinuturing ang sarili nila na kay Kristo daw kuno, pero hindi naman sila naniniwala na si Kristo ay Diyos. Paano po yun? Ito maliwanag sa Ebanghelyo na sinasabi ng boses mula sa langit. No? So nakita po natin dito na dalawa ang nagbigay ng patotoo. Dalawang patotoo tungkol kay Kristo sa kanyang pagpapakilala, sa kanyang epiphany. No? Kay Juan Bautista, no? Sinabi niya mismo, here is the one that is mightier than I am not worthy to untie the thongs of his sandals. So, si Juan Bautista ay nagpatotoo para sa mga Hudyo. Ngunit ang boses mula sa langit ay nagpatotoo tungkol kay Jesus para sa ating lahat. At pangalawang punto po mga kapatid, ay nakita natin sa pagbibinyag ng Panginoon ang kanyang tunay na pakikiisa sa ating pagkatao. Hindi lamang siya naghugis tao, nagkaroon ng katawan, laman at dugo, ngunit pati sa ating kababaang kalagayan bilang mga makasalanan, tayo po ang nangangailangan ng paghuhugas. Tayo po ang nangangailangan ng binyag ni Juan Bautista. Ngunit ang Panginoon, sabi niya, siya rin lulusong sa Ilog Jordan at magpapabinyag sapagkat tunay na kanyang niyakap, tinanggap ang kababaang sitwasyon ng ating pagkatao. Tanging makasalanan lamang po ang nagpapabinyag, ngunit ang Panginoon, kahit wala siyang kasalanan, nakiisa pa rin siya sa atin, sumama pa rin siya sa atin sa paghuhugas ng binyag. At sa pamamagitan nga po nun, ay pinabanal ni Jesus ang lahat ng sakramento ng pagbibinyag. Kaya nga po mahalaga mga kapatid na wag po nating kalilimutan na ang ating mga bata, ang ating mga anak, apo, ay mabibinyagan. No? Wag po nating kaliligtaan yon. At isikapin din po natin na kung may mga kakilala po tayo, kaibigan, na nais maging kasapi ng ating simbahan, maging Kristiyano, Katoliko, ay madala rin po natin sila sa pagbibinyag. Mahalaga po yun. Kaya nga po, magpapakasal ka, ibabasbasan yung patay, marami mag-i-enroll sa eskwelahang Catholic, ay hahanapin yung Certificate of Baptism. No? At hindi lamang po doon, ngunit higit sa lahat, no, yung dignity, no, dignidad na ating tinatanggap kapag tayo ay nabinyagan. Nawa po, sa pamamagitan ng ihemplo ng Panginoon sa kanyang pagbibinyag, ay patutuuhan din po natin ang ating mga ipinangako nung tayo'y binyagan. Maging totoo po tayo, hindi lamang po na nabuhusan tayo ng tubig binyag, ngunit namuhay tayo ng isang binyagang Kristiyano Katoliko. Amen.